Alright guys, so this is it. So we started our trek around 2:30 AM. So sinundo na kami ng aming mga guides. So dalawa yung guides namin. Sinundo na kami sa accommodation, sa homestay namin. Tapos nag-start na kami to walk there. So during this time, malamig pero hindi ganun kalamig. Una na yung mga gagal. Hihingal sabi. lahat na sa uli. Si Roman pala. Yung Heidi pala. Sabi ko sa'yo, siyempre ito po. Basta do not forget the following po. Number 1, dapat po talaga meron kayong headlamp. Makakatulong po yun. Mas maganda kung headlamp compared sa mga flashlight kasi inconvenient yun. Number 2, dapat po meron tayong 1 liter of water at least. And number 3, yung gloves talaga. It's very important. Another tip po, dapat yung basic, dapat pagpapinahan. So, dapat kinakinahin din. Pero dapat ganun talayo. Sabi mo, ano tayo na? Isa 140 o ba ano pa? Ano yung pinakamataas? Isa? Ako kasi siya eh. Sa sweat. Ayun, pinag-uusapan namin yung BP kasi may requirement lang. So, nung time na to, medyo mataas yung BP ko. Pero good thing, inalaw pa rin akong umakyat. Once again, requirement pa rin po ang medical check-up. So, after more than an hour, narating po namin yung first station. Yan yung Camp 1. So, of course, huwag kakalimutan mag-take ng picture dito sa marker. That's very important. Yan to yung sa akin. So, after ng Camp 1, so ito naman ay mga almost 2 hours more ascent po yung papunta ng Camp 2. Ayan. So, as you can see, yeah, medyo madaling pa rin. Then this is, or this was around, I think, 4:30 until 5. Yay! Yes, Camp 2, camping area, Camp 2 na po. Thank you Lord, konti na lang. Ay, thank you Lord. Kala mo naman no? Kala mo tayo. Irman! Ay. Irman, si Irma pa na doon pa. Hi guys. Konti na lang. Okay, so after reaching Camp 2, so antay-antay ng turn para makapagpa-picture sa marker. Okay, so it's very important also. So here's my picture. Okay, ascending again. Ascending. Only 30 minutes. Taas ba tayo? Buti na lang. Buti na lang. Hindi dyan. Kinakabahan na si ano. Oo, sabi ko, anong ginagawa nila dyan? After ng Camp 2, according dun sa aming guide, ay mga 1 hour pa bago makarating sa summit or more than an hour pa. And then doon sa aming tinatanong kanina kung aakyat pa, tip yata or correct me if I'm wrong, kung aakyat ka doon after ng Camp 2, mas maaga mong makikita yung Sea of Clouds. Ayun, wala naman nag-explain sa akin. Kaya, you know, sayang pala, sana pala mas doon kami pumunta para mas makita namin ng mas maaga yung Sea of Clouds.
Ayan, so dito kami sa kabilang way. Yan, so as you can see, ang ganda ng anong tawag, Jake? Anong tawag ba dito? Ayan, yung nagde-daylight na. So nakikita nyo na yung parang draft ng mga mountain. Ayun yung sunrise. Ayan, tapos medyo maliwanag na. Dito naman sa part na to, so nakita na namin yung portion ng Sea of Clouds. Ayan. Pero yung way namin is parang hindi naman siya papunta doon, kundi palayo. So, ayun. So, akala namin makikita namin siya kagad. Pero, papunta pa pala kami doon sa isang mataas na area. Okay? And it's kind of, parang out of the way siya. So, hindi namin mapupuntahan yan. Pero kung doon daw kami dumaan doon sa pataas kanina after ng Camp 2, ayun, maaga namin nakita yung Sea of Clouds. And sunrise. Here's my view, guys. Sea of Clouds. Just put your hands on mine and put your lips on Adju, mine. adju. And move with your body. Just put your hands on mine and put your lips on mine. And move with my body. Grabe yung sabi kanina after ng Camp 2 is sandali na lang, pero actually malayo pa rin. So as you can hear it, yan, talagang hingal ako dyan. Tapos ganito yung path na madadaanan nyo. Ayan, so malayo pa po. So kawawa talaga yung sapatos dito. Dapat talaga yung pang mountaineering na shoes ang gagamitin. And finally, nandito na tayo sa Peak 4. Peak 4 yun, di ba? Tama. Okay, yan. So as you can see, medyo makikita nyo na dito ng mas malapit yung Sea of Clouds. And also dito na rin kami nadatnan ng sunrise. Ayan, dun sa part na yun, madami ng hikers ang huminto. Yan, for picture taking, para magpahinga. Yan, emote-emote na tayo. Such a wonderful view. Ayan, antay pa tayo ng iba pa nating mga kasamahan sa travel sa Airman. Okay, yan naman yung zoomed in shot ng Sea of Clouds. Okay? But after nun, hindi pa po tapos. Yan, madami pa po tayong lalakarin. Actually, dun sa Peak 4, meron ng mga mangilan-ngilan na mga hikers na nag-stop na dun. Yan, nag-stop na sila. They don't like to continue anymore. They're okay na. Yan, kasi nga medyo mataas na yung sikat ng araw. So, mainit na rin. Ang goal talaga is to reach the summit before sunrise. Pero hindi natin na-meet yung target. Pero it's okay. Maaga pa rin naman. Ayan pa po ang lalakarin natin. Malayo-layo pa po. Yan, malayo-layo pa. So, kailangan pa ng stamina, strength para maglakad. Ayan, makita yung bundok na yan. Kung nandito kayo sa actual place, makikita nyo pa yung parang pile ng mga tao na naglalakad sa gilid ng bundok papunta sa summit. Bale, andito na yung group namin. Yung mga hindi gaanong hardcore. Ayan, nag-rest lang sila doon. Pero I decided na mauna-una na ako ng konti. Yan, para at least hindi naman tayo ganun
tanghaliin sa summit. Okay. Bali guys, ang next thing that you need to consider here is pagdating sa summit, since marami ng tao, so yung pagpapapicture dun sa marker, it will take time. Kasi nga, may pila. Yan, dahil marami ng tao sa taas. Okay, ayan, medyo malapit-lapit na tayo sa summit. And, yan, ang slope, matindi pa rin, hingaw to the max. And, there you go. Okay, finally. Okay, finally, success! Andito na tayo sa summit ng Mount Pulag. So, yan po ang view natin. Ito yung magandang part ng Sea of Clouds kasi para siyang naging waterfalls. Merong part doon na parang na-cut siya, tapos para siyang nahuhulog. Ayan, so this is our 360 view of the summit of Mount Pulag. Okay, ngayon po, since nakarating kami, this was around 6:30 to 7 a.m. Yan, so bale, kanya-kanya munang picture-picture, hanap kayo ng spot kung saan kayo makakapagpa-picture ng mas malapit dito sa Sea of Clouds. So, ayun yung sinasabi kong magandang part. Yan. So, while waiting for our turn, na makapagpa-picture sa marker, which is a must. So yun, kanya-kanya mga picture, video, there. Yung mga iba pa nga, bumababa pa dyan eh. Meron pang babaan dun. Okay. And also guys, may mga spots dito sa summit na merong signal. Yes, smart user ako. Merong part dito na nakapag-video call pa ako dun sa friend ko para ipakita yung sinayang niya. Charot. Ayan. Alright. Emote-emote mo na video. Remembrance. This is such a wonderful experience. I am not a hiker po. I don't like mountain climbing to be honest because nakakapagod siya. Ayan. Pero this is Mount Pulag. This is a must. Okay. That's why I'm so happy. After second attempt, finally, naka-akit na tayo. I mean, second attempt kasi yung first one, hindi kami pinilata ng DENR. Okay? And then, this time, waiting for our turn para makapagpa-picture ng solo sa marker. Ayan, ganyan po karami ang tao. Actually, ito po, during this day, it was actually Sunday, kaya marami pong hiker. Alright, yan, meron po tayong information done in my picture with a marker. Yes, success. Thank you, Lord. And, hindi pa po tapos. Next challenge is going down. Ayan. So, super mainit na po during this time. So, I advise you guys na magsuot kayo ng mask kasi nga, maalikabok. Especially sa part na to. More on bato, tsaka, alikabok. And based dun sa mga nakita ko dun sa mga hiker, especially dun sa kasama namin, the best way for you to go down is yung parang nag-breeze walking ka, yung continuous, para mabilis kang makababa. At saka, mas feeling ko less yung pagod na naramdaman ko. Okay? Tapos ngayon naman po, siguro ito halfway na po tayo sa ating tinatrack pabalik sa ating homestay. Ito naman po yung parang last spot na pwede nyo i-visit, which is the Enchanted Forest. Ayan, so madami din pong nagpipicture dito sa part po na to. Bale, nauna na po ako sa mga kasamahan ko. Bale, meron pang una sa akin. When you reach the base area, may option po kayo na maghabal-habal na lang from that part pabalik sa homestay. Kasi nga syempre nakakapagod yun. So, sa mga kasama ko maraming gumawa nun. Pero ako, tsaka yung nauna sa akin, naglakad na lang po talaga kami para talagang ma-experience namin yung hirap. Wow, yung hirap pabalik. Yan. So, ngayon, malapit na po tayo sa homestay. At ako po ang second na nakabalik sa homestay after po ng trekking. So, this one was around siguro 9 or 10 a.m. na po. Okay, and once again, thank you, Lord. Nakaakit tayo ng Mount Pulag. Thank you very much.
Yeah, and see you guys.